Ayan, may kare-kare. Kasarap. Ayan, oh. Ay, Diyos ko po. Ang high blood, Boss Jay. Hanggang sa ako'y nakulo kasi overstaying daw kami. Na wala naman kaming alam. Kasi wala sa amin yung passport. Tapos kinat niya na pala yung pataka namin. Nung nasa Canada na si Mrs., unang in-apply niya yung papel ko, na-deny ako. Dito na tayo sa bahay mga boss. Maganda ang panahon sa labas. Hindi siya malamig. Sikat na sikat ang araw. May lamig ng konti syempre. Hindi mawawala yun. Kasi winter pa naman ngayon. Saan natin ang ilaw? Para makita natin yung ating kapangitan. Sabi ng misis ko, nagluto na daw siya ng ulam at nakapagsaing na. Tingnan natin to. Wow! Isa sa paborito ko mga boss. Ang kare-kare! Pakita ko sa inyo. Ayan, may kare-kare. Kasarap. Oops. Pata ng baboy mga boss, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ay, Diyos ko po. Ang high blood, Boss Jay. Ayan. At meron daw ditong alamang sarep. Ano yan? Diba? Panalo. Ayan! Tikman na natin mga boss. Sarap. Kain tayo mga boss. Talagang pinapakita ko pa itong itong alamang natin kung saan ginawa. Ano bang company to? Lingayen! Alamang, Pangasinan to Baka naman. De, joke lang mga boss. Sarap! Nagutom ako Thank you, Lord. Sarap ng team mga boss. Kagabi mga boss, kausap ko yung mga kabarkada ko. Yun yung mga kaklase ko nung high school. Sa group namin, 7 lang kami. Kami yung mga magkakaklose talaga. Kwentuhan. Sabi nila, Boss D, kamusta ang buhay Canada? Sabi ko, okay lang. Nakakasurvive naman. Pambayad ng mga bills. At nakakapagpadala sa mga magulang. Sabi nila, buti ka pa. Naging maayos yung buhay mo. Kahit pa paano, matatag-tatag na yung trabaho mo. At nakapag-ibang bansa ka pa. Sabi ko, kayo ba? Anong balita? Sabi niya, ito, ganun pa rin. Kakatapos lang ng kontrata. Kasi dito, agency na. Every 6 months, 1 year. Tapos na, endo na. Tapos, apply ulit. Kung marinyo ka, swerte mo. Kung hindi, apply ka ulit sa iba. Ganun ang sitwasyon sa atin ngayon, mga boss. Naalala ko tuloy nung ako'y nasa Pilipinas.
Pagka-graduate ko ng high school, hindi agad ako nakapag-apply sa pabrika dahil wala akong pera. Yun ang totoo mga boss. Dinaretso ko na kayo. Ang tatay ko noon nakikilabasan lang ng tricycle. Ang boundary noon 100 pesos sa isang araw. Ako naman, nagpaturo ako sa tatay ko mag-tricycle. Sa gabi ako naman ang nabiyahe. Para may pera ako sa bulsa, mga boss. At may pang-apply ako. Matagal din, mga ilang buwan akong nagbiyahe bago ako nag-apply. Nagtulong-tulong muna ako sa magulang. Yung kinikita ko, ibigay sa magulang ko. One time, naisakay ko yung mga kaklase ko na nagtatrabaho sa electronics company. Kamustahan? Sabi ko, kamusta? Sabi ko, maganda ang trabaho nyo, nagpapabrika na kayo. Sabi niya, oh. Sabi niya, kapag may hiring sa amin, balitaan ka namin. Sabi ko, sige, salamat. Sabi ko, sana magkaroon kayo ng hiring. Makalipas sa mga ilang araw, naisakay ko sila ulit. Ang sabi nila sa akin, nabalitaan namin sa HR, may hiring sila. Magkakaroon ng job fair sa munisipyo natin, nagaganapin sa Central 1. Yun yung school mga boss, public school. Magpasa ka doon ng Bay Data, kasi ang tawag pa dati Bay Data. Ang company namin, NEC, NEC. Yun mga boss. Sabi ko, sige, apply ako doon. Sabi niya, baka matanggap ka, kasi marami silang kailangan. Sabi ko, wow, ayos, salamat. So, eto na mga boss, Lunes yun tanda ko Ang aga ko doon mga boss. Alas 8 simula nakalagay dun Kabandang 5:30 pa lang, ang haba na ng pila sa labas. Pagbukas yung gate, ang dami na nagpasukan. Sabi ko, kala ko maaga na yung 5:30 ko. Marami pa palang mas maaga sa akin doon, mga nakapila na. Sabi ko, dami palang walang trabaho Dami pala namin. Tayo mga boss. So, sa madaling salita, hinanap ko talaga doon yung NEC. Meron silang parang mga dito mga pangalan yung company nila. Hinanap ko, sabi ko, NEC. Ito yun, NEC. Pinasok ko yung bay data ko. Tapos upo ako. Wala pang mga kalahating oras Tinawag yung pangalan ko. Initial interview muna daw yun. So, binasa yung resume ko, ganyan. Tapos konting tanong. Nakalagay doon, wala daw akong work experience. Ano ba daw trabaho ko? Sabi ko, tricycle driver. O, di ba? Proud ako mga boss. Sinabi ko agad ganun, diretso. Tricycle driver ako, nabiyay ako sa gabi. So, sabi nila sa akin na bibigyan ka namin ng test paper. Kapag ipasa mo to, bibigay namin sa iyo yung address ng company para sa final interview. Sabi ko, sige, tinanggap ko. Test paper. Pasok ako dun sa room. Pagpasok ko, ang dami na nila dun. Sabi ko, ang dami na nila. Ang dami talaga namin nangangailangan ng trabaho. Sinulatan ko na mga boss. Pangalan ko, tapos sagot. Nung natapos na ako mga boss, binigay ko na. Antay na lang ulit ako. Nakapasa ako mga boss. Akalain mo yun, nakachamba ako. Tinawag ako. Sabi nung nagbigay sa akin nung exam, ito yung address, pumunta ka ganitong oras. Okay, yun yung final interview. Pagdating doon mga boss sa final interview, diretsuin ko na kayo. Hindi ako nakapasa. Mga boss. Tagalog naman, nasagot ko yung mga tanong. Pero hindi ko alam kung ba't hindi ako nakapasa. Kasi hindi na ako tinawagan hindi ako nakapasa. Pinaiksi ko na mga boss, yun yung totoo. Sabi ko sa sarili ko, hindi pa rin ako titigil. Mag-a-apply pa rin ako sa mga electronics company. Gusto ko sa electronics mga boss. Kasi sabi ng mga barkada ko, malaki daw ang sahod dun. Tapos maraming overtime. Yun ang kailangan ko mga boss. Malaking kita. Saan ako nag-apply sa Laguna mga boss. Shout out sa Calamba City, Laguna. Marami akong napasahan na resume dyan sa electronics company.
Pero walang tumawag sa akin mga boss. Isang araw may pumunta sa amin sa bahay. Tropa ko din. Sabi niya sa akin, sama ka sa akin. Mag-a-apply tayo ng trabaho. Sabi ko, sige ba? May pera pa ako. Sige, apply tayo. Sabi ko, saan ba yan? Electronics ba yan? Hindi. Gawaan ng pagkain. Sabi ko, gusto ko electronics eh. Wala bang electronics? Wala eh. Sabi niya, sasama ka ba? Sabi ko, syempre. Trabaho yan eh. So, sumama ako mga boss. Pero gusto ko talaga electronics. Kaya nung in-interview ako doon, tanggap ko na sa sarili ko. Kung ako hindi makapasa, okay lang. Kasi gusto ko talaga electronics eh. Pinagsisiksikan ko yung sarili ko doon mga boss. Akalaan nyo nakapasa ako. At inabot ako ng 10 taon mga boss. Doon na ako nagbinata hanggang tumanda. Nag-start ako doon 1999. 19 anyos ako. Nag-resign ako 2009. 29 years old naman ako. Yun na yung nagpunta ako ng Dubai. At ako ay nakulong. Sabi ko sa sarili ko nung umuwi ako ng Pilipinas, parang ayaw ko nang mag-abroad. Kasi natakot nga ako eh. Pero sa nakita ko sa sitwasyon sa Pilipinas at may pamilya na ako, may anak na ako. Sabi ko mahirapan ako sa Pilipinas makapaghanap ng trabaho. Nag-abroad ulit ako mga boss. Tinanggap ko na sa sarili ko, kung ako nakulong sa unang abroad ko at ako'y makukulong ulit, wala akong magagawa. Pero kailangan ko magtrabaho. Yun lang ang nasa isip ko mga boss. Sa awa ng Diyos, nakatapos ako ng 2 years. Pag-uwi ko ng Pilipinas, yun na yung time na si Mrs. ay nasa Canada na. At hindi pa rin natapos yung pagsubok ko mga boss. Nung nasa Canada na si Mrs., unang in-apply niya yung papel ko, na-deny ako. Yun ang totoo mga boss. Kaya, sabi ko sa sarili ko, parang hindi yata para sa akin ang pag-abroad. Dumating na naman sa akin yung pangalawang pagsubok, ganyan. Na-deny ako. Natagal nag-intay, mga 1 taon ulit. Tapos na ini-apply ulit ni Mrs. Nakapunta ako dito sa Canada. Andito na ako ngayon sa inyong harapan. Mga boss, alam nyo, naniniwala ako dun eh. Naniniwala ako na kapag para sa'yo talaga. Totoo yun mga boss. Minsan, kung ano yung hindi mo inaasahan, yun yung nangyayari, yun yung ibinibigay sa'yo ng Lord. Totoo yun mga boss. Pinagsiksika ko yung sarili ko para magkaroon ako ng trabaho sa Pilipinas Electronics, pero hindi pala ako para doon. At yung company na hindi ko inaasahan, na hindi ko gusto, yun pala yung magsisimula sa akin na para makapag-abroad ako, magkaroon ako ng magandang trabaho. Ito nga, bilang isang baker mga boss. Ito pala yung dahilan, ito pala yung gusto ni Lord na mangyari sa akin. Pag hindi para sa'yo, kahit anong pilit mo, pilitin mo ng pilitin, kung hindi talaga para sa'yo, hindi mangyayari. Totoo yun mga boss. Siguro hindi para sa akin ng abroad. Babalik na lang ako sa pagta-tricycle. O kaya mamamasukan na lang ako ng panadero sa Pilipinas. Kung hindi para sa akin, hindi ibig ni Lord, okay lang sa akin yun. Tinanggap ko na. Pero ibinigay ni Lord sa akin eh. Kaya sabi ko, salamat Lord. Talagang dumaan lang talaga ako sa pagsubok kung hanggang sa yung pananampalataya natin sa Lord na hindi tayo bibitaw, hindi tayo susuko. Lalo-lalo na kung may pamilya na tayo. Na-share ko to sa inyo mga boss, hindi para ipagyabang, para kaawaan ako. Sinare ko to sa inyo na huwag tayo mawala ng pag-asa. Kung hindi tayo pwede dito naman tayo sumubok. Kung hindi para sa ito, baka may iba na para sa iyo. Totoo mga boss. Maraming salamat mga boss sa lahat po ng nag-subscribe sa JP Noy TV at sa aking Facebook page ng JP Noy TV at ang aking TikTok account. Maraming salamat po talaga sa inyo. Maraming pong salamat po ulit. At mag-iingat po ang bawat isa mga boss. God bless po sa ating lahat mga boss. Paalam po sa inyo.